Ewan ko kung nakita nyo yung bata na binugbog nung Ni Tom tomboy. Bates. Ano kaya yung stepmom kaya tawag doon o stepdad? Ano yun, pare? Ang tawag sa kanya si Step Butch. Step Butch! Sinundo siya ng mga, ewan ko, tanod ba yung police? Puta, natai pa eh, no? Inamoy naman. Pero hindi, good job dun sa nagkumuha ng video, Buti na lang talaga. Ang galing eh, no? Para siyang Galing ano ba eh, siya? CCTV eh. CCTV ba siya o Hindi. video Hindi, talaga? video talaga. Binibidyoan lang. Kumuha Ah. talaga. Puta, may taong nagbibideo? Siguro may butas sa something sa may mga pader ganyan yun na Putang- video. Oh, ganon? Tangina, baka mamboboso din yung nagbibideo. Baka na nagkamali yun, no? siya ng oras na Mamboboso sana siya. No? Tangina, naging hero pa siya, no? Sa dami ng ginawa mong pamboboso, naging ano ka pa, naging bayani ka Pero ang pa. galing mo dyan sa part na yan. Wala siyang reaction. Pero ko tanga na, minumura siya sa video. Tangina mo, ba't mo sinaktan yung ano, walang yaka, walang yaka. Patay mali siya. Nung sinigawan siyang, wala ka naman tite. Doon nagalit. Napikon. At dahil dyan, Butch, kasi the truth hurts. This video is brought to you by Velvet Media Incorporated. Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome sa panibagong episode ng paboritong podcast ng mama mo, ng papa mo, ng lola mo, natin lahat. Paboritong podcast natin lahat. Kami po ang Sausaw Heroes! muna tayo. Yes, sir. Palakpakan natin muna bago tayo magsimula. Meron lang akong special na pagbate, kumbaga, pag-congratulate sa isa sa mga, kilala naman feeling natin. Gusto ko lang i-congratulate si Alex Gonzaga at si Vice Mayor Mikey Morada, pare. Congratulations po. Congratulations. At last. Oo, tana na ano ako, na medyo, natouch Nakakayak ako yun. na ano. Kasi, siyempre, alam din naman natin yung pinagdaanan din nung dalawa. Kasawa. Ako kasi, very vocal naman ako na ayoko kay Alex eh. Hindi ko trip si Alex. Some reason, hindi dahil pangit ang ugali niya kasi hindi naman kami magkakilala personally. It's just hindi ko lang siya trip. Pero last year, nung nagkaroon sila ng yung na-miscarriage niya nung na-miscarriage yung baby. Pinagtanggol ko siya noon sa internet. Kasi ganun na yung nangyari sa kanya. Yung mga nakikita pa akong mga nagko-comment ng ano naman yan kasi ano ka kasi, ganto ka kasi. Maligalig. Binabas Maligalig pa, ka kasi, no? maharot Binabas ka kasi. Tapos may mga haha reaction na kaputang inan tong mga to, ganto baka masalimuot ang buhay nito para maging masaya ka sa kalungkutan ng iba. Last year yun, last year ko siya post. Ganyan ka-insensitive ang mga tao sa Pilipinas, pare. Talaga ba? Ganyan na ganyan. Tapos kaya kahapon, nung nakita ko yung balita, natuwa ako. Kasi dun sa post ko na yon, parang, ayun, sinabi ko din na hindi ko siya gusto. Pero I'm still praying na sana dumating yung araw na biyayaan sila ng Panginoon ng kung ano mang bagay o tao yung kailangan nila sa buhay. Saka sobrang natuwa din ako kay Vice Mayor Mikey kasi despite ng mga pinagdaanan nila na kahit hindi sila nakakabuo, hindi siya nabibigyan ni Alex ng hindi niya iniwan na alam mo yon na kasi sa iba-iba baka hindi mo mabigyan, hindi ka mabigyan ng anak, iiwan ka na, 'di ba? So kumbaga saludo din kay Vice Mayor Alex, no. Masaya ho kami para sa inyo. Yan. For you guys. Congratulations. Masaya ho kami. Tapon. Ang daming masaya kasi tangina 2 hours pare 4 million reaction yung video niya. Reaction pare May pang baby shower na sila. Oo. Alam mo yung parang first time ko nakakita ng halos almost ng Pilipino masaya. Kasi Oo, parang halos lahat. ang saya din talaga, ang saya nung balita. Isa yun sa kumbaga parang sa lahat ng mga kapunyataan na nangyayari, mga bad news. Merong isang magandang good news na Tana, kala mo siya yung nakabuntis kay Alex eh. Alam mo siya yung tatay. Imbitado tayo sa nila, gender reveal. Saya. Masaya po kami. Yeah. Masaya. Congratulations, Alex and Vice Mayor. Vice Mayor. Mayor. Mikey Morada. Mikey Morada. Anyway, ayun, sa ngayong episode, syempre, Tana, medyo related din pala. Hindi ko sinasadya. Ano ba yun? Kasi tungkol sa bata din yung pag-uusapan natin ngayon. Ewan ko kung nakita nyo yung bata
na binugbog nung Ni Tom tomboy. Bates. Oo, na ano kaya yung stepmom kaya tawag doon o stepdad? Ano yun, pare? Ang tawag sa kanya si Step Butch. Step butch? Ba't step butch? Pwede Kasi step di ba mga needy. tomboy ang tawag sa kanila Butch? Ano? Butch. Bakit nga butch? Kasi before Tom Beats, ang tawag talaga sa mga tibo noon, Butch. Meron pa nga isa, Shibuli. Noon. Yeah, Shibuli. Nibuli. Shibuli kasi time na natin yun eh. siya, Tom nga, Beats nga. ngayon. Tom Beats Yung Butch noon pa yan. Pero pa-BP muna ako. Medyo high blood ako. High blood? Ayun yung, teka lang, bago ka ma-high blood, yun yung isa. Yung bata na binugbog ng step butch na. Step Butch. At yung pangalawa, yung bata naman na nagulungan ng sasakyan. Tanga na medyo grabe yun. tragic yung isang yan. Crucial. Ayoko sana siyang pag-usapan, pero maganda siyang pag-usapan. Not because gusto naming makisawsaw. Kumbaga just to raise awareness din na kung ano mang insight yung pwede namin maibigay. Yeah. Para at least, alam mo yon. O, doon muna tayo kay Tomboy. O, yan. Pwede ka nang pabipi ka muna. Ako yung high blood. Grabe na eh. Nakita ko kasi yung video. Grabe niyang saktan talagang halos mabalian na ng boto yung bata. Paano niya ba sinaktan? Nakaigaling yung bata, iyak ng iyak. Then yun nga, based nga sa observation ko sa video, magkaaway ata sila ng partner niyang, yung nanay ng bata. So yun ang pagkakaalam ko ha. Then yun nga. Hindi niya pala anak yon. Anak pala yan. Kala ko anak niya. Magkakaanak eh, may kep-kep yun din. Hindi, ako inisip Bakit ko. tomboy anak niya naman rin eh. yun Malay mo, anak niya talaga yun. Ako inisip ko rin yun eh. Hindi na na-reset, no? Hindi na na-reset. Malay mo, di ba? O, tapos, Iyak siya eh. Nung nahuli siya ng otoridad sa Taguig eh. Nag-iiyak pag palabas dun sa bahay, sinundo siya ng mga, ewan ko, tanod ba yung polis? puta natai pa no? Inamoy naman. Pero hindi, good job dun sa nagkumuha ng video Buti na lang talaga. Galing eh. No? Para siyang Galing ano ba eh, siya? CCTV eh. CCTV ba siya o Hindi. video Hindi, talaga? video talaga. Binibidyoan lang. May kumuha talaga. Puta may taong Parang nagbibideo? Siguro may butas sa something sa may mga pader ganyan yun na Puktang- video. Oh, ganon? Mm. Tangina, baka mamboboso din yung nagbibideo. Baka na nagkamali yan, siya ng oras ng Paano kaya mag-sex pamboboso. tong No? dalawang to nagkikiskisan? Oo nga, no? Baka Oo. nagkamali lang siya ng oras ng pamboboso. Times Mamboboso two. sana siya. No? Tangina, naging hero pa siya, no? Mamboboso lang sana siya, naging hero pa. Sa dami ng ginawa mong pamboboso, naging ano ka pa, naging superhero bayani ka Pero pa. ang galing mo dyan sa part na yan. Yan. Kasi puta, ba't naman may magbibideo doon na, di ba? Hindi, ayoko naman din magbigay ng Wag tayo magbigay ng Naisip mali ko siya. lang, hindi. Naisip ko lang. Pwede rin naman siguro na nakakuha na siya ng tiyempo. Siguro Oo. naririnig niya rin siguro lagi na umiyak yung bata. Baka ano. Yun daw ang sinabi doon ba- sa balita na doon na siya nagkaroon ng chance na makawalan ng video kasi nga daw madalas nga daw naririnig lagi umiyak yung bata. Kumbaga, hindi lang pala siya isang beses. Maraming Sigurado. beses. Maraming beses Sigurado talaga. ano yun, matagal na yun. Baka ano lang, baka yung time na lang na yun na yung hit of the moment na aktuhan niya. Nakita ko talaga yung tomboy niya, uppercut ko Oo. yun yung putang. Tangina, pero kung ako nag-video nun pare, hindi ko na matitiis yun eh. Uy, Tom Papasukin Butch. mo na. Oo. Papasukin Uy, mo na. Butch, tara suntukan. Tayo na lang magsuntukan Hindi, wag yung bata. Kung ako yung sabi ko, hoy, ngibuli! Tangina pero nung may napanood akong video, dinadampot siya ng polis. Tapos tangina, sinisigawan siya ng mga tao. Wala na siyang wala siyang reaction. Tapos may isang sumigaw, wala ka naman tite! Doon siya nagalit. Doon siya tumayo. Hindi siya nagalit. Pero po tangina, minumura siya sa video. Tangina mo, ba't mo sinaktan yung walang yaka, walang yaka. Patay mali siya. Nung sinigawan siyang, wala ka naman tite! Doon nagalit. Napikon. At dahil dyan, Butch, kasi the truth hurts. Pero kidding aside, no. Ako naniniwala ako na kung ano ang nangyayari sa bata, malaking factor doon magulang, Nanay. kasalanan ng magulang. Yung nanay kasi puta na aasang ka. O lalo kung maraming beses nang ginaganyan pala yung bata. Alam ng kapitbahay, tapos ikaw hindi mo alam. 'Di ba? Video na nga. 'Di ba? Anong asang ka? Anong mo? Nasa labas, nag-tongue eats. Kasi sige ikaw. Feeling ko, nagtatrabaho yung nanay. Tapos, ang nagiging bantay niya, yung tomboy. Ngayon, So ano siya, house husband. sinasaktan nga niya yung bata. Feeling ko lang insight ko lang naman. Tinatakot niya yung bata, huwag ka magsusumbong doon sa nanay mo. 3 years old?
Pwede pa ba yung sa 3 years old na masabi? Feeling ko naman, kung may Oo, trauma na yung bata. Mas may Makakaintindi takot na nga yun. yung mga ganun. Which is nangyayari siya, normally madami mga ganyan insidente na tinatakot na wag Kung magsusumbong. magsusumbong. Kaya siguro hindi alam nung ina. Kaya ako pare, meron kaming usapan ni Diana. Alimbawa magkaroon tayo ng anak, tapos maghiwalay tayo. Kung sakasakali man parang awa mo na humanap ka ng mapapangasawa mo na matino, o kaya wag ka na lang mag-asawa. Or kung talagang gusto mo sa akin na lang yung bata para alam kung kasi ang hirap din kasi pare May na mga madrasta or ano sila. yung mga stepfather Hindi. Bro, usually nangyayari yan. Sa totoong buhay talaga. Like, hindi usually talagang Nangyayari talaga nangyayari yun. pero talaga. parang lang, 5% lang ata yung mga mababuting madrasta or nagiging stepfather Kasi ang number 1 dyan, mahal lang nila yung babae or yung lalaki. Pero yung mga Pero hindi nila mahal yung bata. Yun yung nakakapikot Yun talaga yung sa dun reality. Yun yung masakit na katotohanan dun eh. Meron din namang hindi, yung galit dun sa lalaki. Kunyari, nanay. Yung galit dun sa naging partner niya, dun sa bata binubuntong. Binubuntong. Parang ganun. Parang ganun ata nangyari. O kaya meron din kasi minsan time na halimbawa mag-aaway silang mag-asawa tapos mapagbubuntunan yung bata. Oo. Alam mo yon Oo. dahil buisit ka kasi ganun na. Ikaw ang kawawa panira. bata pag Usually, naiiwan sa ganun. may ganun akong may ganun akong kaibigan na yung sobrang galit niya dun sa asawa niya. So naghiwalay na sila. Sabi ko, bakit ganun may trato yung bata? Parang parang di mo anak. So yun, yung niya, parang nai-open niya sa akin kasi nakikita ko sa kanya yung tatay niya eh. Ganun. Talaga ba? Tang inang mindset May yan. ganung, Feeling ko nagmamatter din siya na Sa bagay, di natin sila masisisi. Baka naman kasi minaltrato din sila nung lalaki. ako diba? hindi pare. Ako hindi. Hindi, pero ang pero ko dyan kasi, magkaibang tao yan. Oo, kaya kumbaga Magkaibang tao parang yan. hindi. Baka kasi may magsabi, anong hindi mo masisisi? Ako, nasisisihin ko sila. Hindi siya sa akin na hindi ko sila masisisi. Tapos, pwede nilang gawin yun dahil hindi. Wala kayong rights. Katarantaduhan na yun eh. Wala namang yung bata eh. Saka yun nga, nang nangyayari nga kasi, yung bata, dahil minsan pa ang nangyayari dyan, si babae, halimbawa, naghiwalay yung nanay, mag-asawa, naghiwalay. Oo. May anak. Si babae, kating-kating mag-boyfriend, hindi makakali ng walang tumitira sa kanya, mag-aasawa ng kung sino-sino. Ngayon, dala-dala niya yung bata. Mapapangasawa, adik, may bisyo, nananakit. Kaya may mga kaso na yung bata, hinahalay ng stepfather, ng Ang dami niyan Tapos, ang nangyayari, pagka nagsusumbong yung bata, parang dead mo lang yung nanay na hindi magagawa ng mo yan. Kaya ako po, Kinakampihan pa yung lalaki. oo pare, may Kinakampihan mga pa yung ganong lalaki. alam mo yun na sobrang pagmamahal nila dun sa lalaki, nai-invalidate na nila yung bata. Tapos putangin na pagka yung bata namatay, sasabihin, mag-iiyak sa TV. Nakala mo is mong mahal na mahal yung bata. Unang-una, dapat, alam mong may anak ka. Ako kasi, may pagka may anak ka na, single mom ka, may difference na yan sa pagpili mo ng mapapangasawa mo compare nung dalaga ka. Yes. Kasi may ka na hindi na lang ikaw yung nagsisecure ng maayos na buhay mo eh. Kailangan isipin mo na din yung bata na kung dati nung single ka na, magiging maayos ba buhay ko dito? Yun lang yung question mo, magiging maayos ba yung buhay ko dito? Pag may anak ka na, isasama mo na siya sa question na, magiging maayos ba buhay namin dito? Magiging safe ba yung anak ko dito? Kasi at the end of the day, pare, hindi pa rin yan kadugo nung aasawahin mo eh. Saka yun nga, pipili dapat kayo nung tao na alam nyong mamahalin din yung bata. mismo. Oo. Sabagay. Kasi pag, alimbawa, naging jowa mo, tapos yung care niya, nandun lang sa'yo, pero pagdating sa bata, wala siyang pake. May ganon. Wala siyang parang di ko magets bakit gugustuhin niyo yung mga ganong klaseng tao. Di ba? Pero in the first place kasi, bago mo nakilala yung taong yon, alam mo na may bata. Dapat. Meron naman mga tao sa una lang.
Kasi may gusto lang makuha. Oo. May ganun Gusto lang din. makuha yung Oo, nanay. gusto lang makuha yung nanay. Magpapa-good shot muna. Yun, kunwari yung bata. Alagaan. Kunwari ganito, asan ang anak ko? Wow, anak mo? Anak mo yan. Pero pag matapos ng makaano niyan, makabembang niya, wala na. Oo. Finish na. Out na, ano. Outbounce na ako, brad. Pahin ko yung anak mo eh. Kaya ako, tangina, nabubuisit ako dun sa mga babae na single mom na putang ina kung sino-sino lang yung pinipiling klase ng lalaki. Alam mo, Kailangan mo kasing maging mas maingat eh. Kailangan mo, kung maingat ka na dati, kailangan mo mas maging maingat ngayon. Kasi puta yung may anak ka na eh. Kahit ako pare, alimbawa, maghiwalay kami ni Dayan. Tapos, alimbawa sa akin mapunta bata. Pare, hindi rin ako basta-basta pipili ng kung sino-sinong babae dyan na ano. Talagang puta, kumbaga parang padadaanin ko yun sa matinding pagsusulit. Yeah. yun ang dapat Oo. gawin. Periodical exam, no? Anti-exam ka ngayon. Kasi pare, hindi pwede kasi yung mahal ko lang, mahal ako nung nung babae. Kasi Pare, putang lalaki ina. na yan. Kasi putang na paano kung mahal nga ako ng babae pero hindi niya naman mahal yung ano ko. Tapos puta, papaluin niya palagi, Google Pay niya palagi. So kumbaga, hindi lang sa babae, hindi lang sa lalaki. Parehas, babae at lalaki. Isipin niyo yung bata, i-consider niyo din yung magiging maayos ba yung bata. Or else, putang na, wag na kayong mag-asawa. Saka, halimbawa ako, pagkaanak ako na ano, putang ina, hindi ko siya ma-imagine din kasi na ano eh. Na alam mo yun na ganun ang gagawin sa anak ko na ano. Parang wag na din. Siguro kung maghiwalay kami ni Dayan, wag na lang. Wag na lang. Baka- Mas maiging wag na lang. Oo. Huwag na lang kayo maghiwalay. Wag na lang kayo maghiwalay. Yun ang pinakamaganda. Wag na lang Oo, kayo wag na lang maghiwalay. Bakit mo ba kasi ginawang example na kung maghiwalay kami niya? Hindi, kumbaga, halimbawa, in Inaano niya sabagay. a personal, ano lang din Point of namin view talaga na ano. Kasi, ayoko din na yung, lalo pag babae, halimbawa, nagkaanak kami, tapos naghiwalay kami, tapos nagkaroon siya ng ibang asawa, tapos yung anak namin, babae. Hindi mo kasi din talaga, ako pare, hindi, tangin na sariling anak mo nga, nabubugbog mo pag medyo pumitik ang ano mo eh. Oo. Yung pa kayang hindi niya kadugo. Tapos andun pa din yung thought na figure siya nung nakaraan ng asawa niya ngayon Asawa, eh. oo. Na maaalala kumbaga yung maaalala ako nung lalaki na tangina dahil dun sa anak ko. So medyo may extra Tas, inis din talaga siya eh. Tapos pag yung anak mo kamukhang kamukha mo, no? Talagang may resemblance. Oo. Pare, totoo yun, pre. Pulpe ka talaga, Sinasabi ano. talaga yun na tangin to, kamukhang kamukha ng tatay niya, bubuisit ako dyan, pre. Totoo yun, pre. Totoo yun, totoo Usually, yun. Madaming mga, ganun. anak na babae, kamukha yung mga tatay. Number 1 na sa 80% yan. Kaya kumbaga parang wag na lang. Kasi or else tangina kailangan bantayan nyo talaga yung anak nyo. Or- Talagang 24/7 CCTV kung ano. Or no? 'Di ba meron naman yung mga nagkaroon ng asawa yung dati nilang asawa, nagkaroon ng panibagong kalibin partner, nagiging kaibigan nung past na asawa, yung present na asawa. May mga ganon, 'di ba? Pero di pa rin tayo nakakasiguro Hindi, doon. bibira yung ganun. Hindi, Bira ako may yun. mga kilala Hindi akong ko ganon, pre. ano. Kumbaga, ang Rare ang yun. kwento niya, kunyari, tayo, mag-asawa dati. Patay tayo dyan. Kunyari. Ah. Tapos, Spadahan niyo, nag-asawa ka ng panibago, kunyari, Ako. kakaibiganin ko ngayon to. Hindi. Parang ganon na naging magkaibigan yung dalawa mong naging asawa. Yun. tangina magulo yun. Oo. Ayan. Hindi, Hindi. pero may Bihira nangyayari yun. best sample, okay, Ogie and Regine. Tapos yung Australian wife niya yun. Si Michelle Van Aymeren. Oo, di ba? Parang okay naman yung relationship nila. Yun yung best example sa Mga ganyan. ganon, oo. Pero ayun, bihira yun. Sobra. Siguro may makakilala tayo pero bihira yung ganon. Ang hirap pa rin ipagkatiwala din. Lalo na mapanood mo to si Butch. Si Nyibuli. Hindi, pare ako ang iniisip ko dyan. Kumbaga, hindi pa siya ganun katindi eh. What more pa yung mga Lalaki talaga. Hindi, yung mga batang babae na minumolest Molest siya siya. ng stepfather, lolo, nung tatay nung lalaki o kung sino-sinong mga kasama sa bahay na ano. Kaya kami meron din ruling ni Dayan na kasi kumbaga ngayon pa lang sineset na din namin yung kung sakali mang maghiwalay kami, shit happens. Meron na tayong napagkasunduan na ganito. May plano na. Kaya kami pare, kahit sabihin mong halimbawa sa bahay, kasama namin sa bahay kapatid kong lalaki.
o kung sino mang ibang tao Mm. na kahit kay kapatid niya, kay nanay ko, kay ano, hindi. Kaya doon kami meron din kami na ang bahay natin tayo lang dalawa saka mga anak natin. Dapat. Yun. Hindi pwedeng kasama ko yung kapatid natin diyan, kasama mo yung kapatid mo diyan. Kasi hindi yun sa iniisip ko na ganun yung kapatid ko o ganun yung kapatid niya. Para lang hindi na dumating sa point na ganun. Sa bagay. Alam mo yun, Kumbaga, na prevention na lang siya na ano. Kumbaga bago pa mangyari lahat, iniwasan mo na. Kasi pag yung mga lola, puta, pagka din nagdidilim paningin ng mga lola, nangyayabat din yun. Tapos Mahawakan, no? meron kang isang anak doon na kasama na anak mo sa pagkadalaga na hindi ka ano-ano nung lahat nun nandun. Oo. Totoo yun, pre. May mga Saka ganun. kawawa eh. Alam mo Kawawa. yun na ano. Unang-una, bago kayo mag-asawa, pumili kayo ng mapapangasawa para hindi kayo umabot sa hiwalayan tapos maging ganyan yung buhay ng mga magiging anak nyo. Kawawa, bata. May mga bata talaga. Bata magsasuffer dyan, pare. Sinilang lang naman sila sa mundo eh. Saka Tapos- normally naiiwanan kasi sa gitna yung bata eh. Halimbawa, nag-asawa ka ng bago. Yung asawa mo dati nag-asawa na uli. So kayo, may kanya-kanya na kayo. Nagkaanak na rin eventually. Yung both sides. Siya naiiwan siya sa gitna eh. Di Diba? alam kung saan siyang Di side. niya alam saan ang ano niya. Saan- Kasi saan siya pagpupunta siya sa nanay niya, ay wala eh, may ano yung kapatid mo. Pag sa tatay naman, ganun din. Diba? So parang yung magsasuffer, yung pinakabata. Kawawa talaga, bata talaga yun. Kasi yung mga magulang, di naman nila magigets kagad dyan eh. Kasi lalo na kung okay yung pamilya nila before nung sila yung mga bata. Tapos nung nagka-asawa sila nag-messed up. So sila, wala silang andon. Kumbaga nawawalan na sila ng paki doon kasi ang hanap lang naman nila is partner. Pero yung anak kita. Oo. Pero kailangan ko ring intindihin yung sarili ko. Tsaka- Nagigets nyo yun? Nagigets nyo? Pero bullshit yun. Yung Oo, pero pare, Bullshit siguro yun. may makakakilala tayong ganun. May mga ganun tao. sobrang bullshit nun. Kung makakilala man ako ng gano'n, bullshit ka. Saka, ang iniisip ko kasi dyan, pare, kawawa yung bata na alam mo yung pauli-uli. Pasko dito ka sa amin, New Year doon ka naman kalano. Tapos pagdating mo naman doon sa bawa, New Year, Pasko sa nanay ka. Tapos yung nanay mo may sariling pamilya na. Hindi ka naman important, parang hindi ka important. Tapos New Year, ganun din yung setup mo sa tatay mo na kailangan mo pang mag-travel para lang sumaya. Kailangan mo pang mag-exert ng effort para sumaya. Kaya ako, kahit yung mga co-parenting shit na yan, utang ina, busit din ako sa ganyan eh. Kasi pare, alam mo, nung nauso yung salitang co-parenting, putang ina, lahat nag-co-parenting na ganun na kadali sa kanila maghiwalay na lang tayo. Hiwalay na lang Kaunting tayo. problema. Hiwalay. Na. Co-parenting na lang. Co-parenting na lang. Ganun na lang. Kaya ako, puta, buisit ako dyan sa putang inang co-parenting na yan eh. Imbis na i-fix na maayos yung ano, co-parenting na lang. Pero putang na, makikita mo, nagsasama pa din naman na ano. Makaka-bullshitan na ano, para tuloy na wala na ng value yung marriage na. Kaya nga. Pero sa lahat ng mga sinabi sa atin, nag-workout naman siya sa ibang tao eh. Sobra. Yung co-parenting, gumagana yan. Yung pares na may asawa yung mga magulang mo na may kanya-kanya ng buhay, pero hindi ka pa rin napapabayaan. May mga ganun naman. So, di namin nilalahat, guys. Ulitin namin. Ito yung mga personal lang namin pong ano. Hindi, ang ayoko din pati sa kanya dun sa co-parenting. Gino-glorify pa ng mga tao na alam mo yun na ay buti co-parenting sila na ano na parang tangina dapat ba nakaka-proud ba yan pag co-parenting ting na yan? Ngayon gino-glorify kaya nagiging Okay lang. nagiging okay lang siya na ano parang ang sayo naman nila co-parenting sila na ano. Ayun yung new norm. Yun yung mga bagong ano ngayon. COVID Bagong yun meta. Hindi ko naman sinasabi na ano. Siyempre, puta, pag hindi na kayo nagkakaintindihan, di hiwalay na. Ganun naman din talaga. Pero ang ibig kong sabihin, yung parang kasing nagiging norm na nga siya na, Nagiging co-parenting. Tsaka, Naging madali na yung hiwalayan eh. Parang ano no, ang solusyon, co-parenting na lang tayo. Kasi Wala- meron wala lang namang namang ano eh. backup na gano'n eh. Tsaka- Maghiwalay tayo, co-parenting tayo. Saka kaya pare, hindi yung mga ganyan na konting kibot, hiwalay, co-parenting. Kaya kayo hindi nagkakaroon ng strong relationship. Kasi kapag ka may problema kayo, ang solusyon nyo, hiwalay, Oo, co-parenting. co-parenting. Sabihin mo, baka kasi may mag-comment,
wala, hindi na maayos ang relasyon nila. Magkaiba yung hindi maayos ang relasyon sa hindi nyo inaayos na lang kasi ang thinking nyo, iwalay na lang tayo, co-parenting na lang. Tapos may nag-comment, no? Magkaiba yun ha, magkaiba ho yun. May mag-comment, no? Pinangahan ako eh. Ayun, hindi. Hindi, kung mga ganon, yung mga ganon. Biro puta lang, biro na, hindi, kumbaga, baka ka din may mag-comment na ganon. Pinangahan ka na, hindi mo pa iniiwalayan. Iba yung sinasabi ko. Ang sinasabi ko is, kumbaga, may mga bagay kasi na kaya naman pa sanang ayusin na which is kung maayos nyo siya, yun yung magpapatibay ng relasyon nyo. Pero dahil may co-parenting na tapos ginuglorify pa yung pagko-co-parenting naman, hindi nyo na siya sinusolusyonan. Nagiging ano na siya, no? Nagiging sagot na lang siya sa mga hindi pagkakaintindihan. Backup plan. Backup plan siya. Ano setup nyo? Co-parenting kami. Diba? Parang ako, wala akong wala. Co-parenting kayo, Co-parenting, sige. Pero sana, bago kayo dumating sa ganyang co-parenting kayo, talagang sinubukan yung ayusin muna. Oo. Ginawa nyo na lahat. Kasi kahit sabihin mong, ako hindi ko i-glorify ang co-parenting kasi at the end of the day, meron pa din bata dyan na pauli-uli ng bahay. Kawawa naman. Yun ang setup naman talaga nun. Ang yun kawawa talaga pa rin. yun. Kawawa bata. Kawawa pagka nile-left out sa both sides na Tapos magtataka kayo pag lumaki yung bata, rebelde. Skalawag. Diba? Wala. Ikaw ba naman, ang humuhulma sa'yo, 2 bahay. Bahay ng nanay mo na may sarili ng pamilya, saka bahay ng tatay mo na may sariling pamilya. Minsan- Paano magkakaroon ng strong na identity yan? Dalawang culture yung, 2 household yung nagbibuild sa pagkatao niya. Minsan Pag nga, magiging rebelde talaga yan. Minsan nga hindi na mga magulang ang nagpapalaki eh. Lola. Hindi na yung lola na, lola, lolo, tito, tita. Ganun na yung nangyayari eh. Buti nga kung magulang pa eh. Hindi, buti nga may mga ibang batang ganyan na yun na lumaki na hiwalay ang magulang. May mga sambata naman talaga din na, alam mo yun, na nag-matured na lang sa ganyang setup. Wala siyang Siya choice. na nag-adjust. Yun. Na ito na yun ito na yung buhay ko. Pero nakakatawa din naman sa mga ganyan nagkakaroon ng experience. Putek, pag ako nagkaroon ng pamilya, hindi mangyayari ito sa Ang magiging tawag anak doon, ko. batang malas sa magulang. Yun. Oo. Hindi pinalad sa magulang. Kaya yun nga yung parang pinangako ng mga ibang batang ganyan na experience ay hindi ko ipaparanas sa mga magiging Yan, anak ko na totoo magkaroon yan. ng broken family. Kasi nga, danas niya eh. Kawawa. Ako, wala akong ibang buong bibig kung hindi kawawa. Kasi talagang kawawa ang bata talaga pag lumaki sa broken family. Tapos, magigits ko kasi yan kung halimbawa kahit broken family kayo, nag-e-effort pa rin yung magulang na, kaya lang po, wala din may yung ibang magulang dyan, wala din naman. Ayun, yung iba nga, iniiwan pa sa lola. Lola yung nagpapalaki ng bata, na putang, ina mo, ikaw ang tumihati-haya dyan, tapos iiwan mo sa Ang lola. sabi nagbibigay naman ako eh. Tang ina, gusto mo, sampaling kita eh. Tingin mo nasusolusyonan ng pera lahat yun? Mas likely kasi karamihan ganon. Na kunyari, doon ka muna sa nanay ko, magbibigay na lang ako sa nanay ko. Para alagaan. Parang binabayaran yung magulang para mag-alaga ng anak. Pero ayoko lang ganun. Necessity ang pera pero hindi siya solusyon sa ganun. Ang nakakatawa kasi diyan pare, eto ang reason niya nila, magbibigay na lang ako kasi magtatrabaho ko eh. Kailangan ko kumita ng pera para may pambigay ako sa iyo. So hindi niya natututukan yung bata. Pero putang ina, paglalandi yan, putang ina na nagkakaroon siya ng time. Mamukat-mukat mo may ibang asawa. Puta, bakit yung kalantari mo na papagbigyan mo ng oras? Ba't yung anak mo hindi? Mismo. Grabe ka naman, Chairman. Nagmahal lang ako. Parang kung makapaglanti, kala mo mga walang hiwa sa tiyan. Di ba may mga ganun pare? May kakilala akong ganun. Putang ina mo, hindi na kita pangangalanan. Alam mo kung sino ka. Sino ba yan? Shout out sa'yo. Ang reason niya pare, yung anak niya nasa nanay niya. So, Ay, kilala ko yan. lola nag-aalaga ng bata. Lola nag-aalaga ng bata. Ang reason niya para daw makapagtrabaho siya kasi kung naandun lang siya dun sa bata, kumbaga parang walang oras eh. Wala akong oras alagaan ka kasi may trabaho ko. Putang ina mo, gabi-gabi nagiinom. Gabi-gabi putang ina, iba-ibang lalaki kasama. Putang ina, ba't sa kaharutan mo may time ka dun sa bata? Wala. Tang ina mo.
Pok-pok. Kupal. Deep excavation ka. Grabe naman kayo. Gusto ko Ilan lang ako yan? Sobra naman kayo, syempre. Gusto lang naman mag-unwind ng tao. Hindi. Ay, hindi, Unwind hindi. everyday. Pero same situation. Kaya ako, Tanga na, ayoko na nga. ang ayoko kasi sa ganyan pare, yung putang ina. Alam ko kasi pag tinatarantado ako alam mo yung nagpapalusot lang na, kailangan kasi magtrabaho ni mami kasi wala tayong pagka magkasama lang tayo. Putang ina mo, nakakasiping ka nga sa iba, hindi mo masipingan yung anak mo. Nakakapag 3 hours ka nga eh. Mismo. Diba? Make sense pare. Putang ina nyo, mga pabaya kayong magulang. Speaking of pabayang magulang, May bago na naman tayong balitang nakita na naman na nakakagigil bukod dyan sa shiboling ng gulpe ng bata. Alam niyo ba yung bagong balitang nagulungan yung bata paatras sa garahe? Ayun. At tangin ang haba nung intro niya no. Nakano nyo ba yung tangin daming litanya ang puta. Hindi na lang sinabi, dun yung yung batang nagulungan. Pare, yung batang nagulungan. Putang ina, isa din produkto yun ng kapabayaan ng magulang. Gaano kataas ang BP mo ngayon dahil doon? Hindi, putang ina, nalungkot ako pare, putang ina, para naging bond paper yung bata eh. Awa ko sobra. Napisat eh. Hindi ko siya kinaya nung parang putang ina unang-una ang bobo ng driver. Hindi mo naramdaman. Umangat na eh. Umangat na yung sasakyan mo. Di ka ba nagtaka? Parang nag-hums nun eh. Oo. Pag ganun eh. Ako kasi ang thinking ko, halimbawa ako driver noon. Pag alam ko naman yan na walang Mararamdaman na. hams doon eh. Walang hams doon Mismo. Pag ganon, putang na, ano yun? Iisipin ko baka cellphone o kung ano man, laruan o titigilan mo, bababain mo. Putang na, dinerecho niya eh. Dalawang gulong ang umikot dun sa bata. Hindi lang no? Kumbaga, dahan-dahan pa. Di ba? Puta, nakita mo yung pare, parang si Jerry, sa Tom and Jerry, Jerry. pagka yung nagiging papel ng putang ina. Tapos pagkatapos nun, putang ina, naglabasan yung mga tao sa loob. Kasi- Ang dami Ang palang dami pala kasama nila. sa loob. Putang ina yung bata, pinabayaan sa labas. Tangina, nanonood yata lang telenovela yung mga hype na yun. Dahil sa kapabayaan ng mga putang Kapabayaan. inang mga... Isipin nyo nakalabas yung bata nang walang walang nakakapansin. Di ba? Tapos napansin nyo lang nung patay na. At tangina, ano kaya nararamdaman nila ngayon, no? Kung ako yung magulang nun, talagang sisisihin ko sa sarili ko eh. Oo, Nanay yun sa nanay talaga. Hindi, kahit kung sino man na nagbabantay nung oras na yon. Parang Yun ang- pinagbagsakan ng langit Lalo at ng mga lupa. toddler na Diyos kong malingat ka lang. kaya pare ako hindi putang ina pag nakakakita ako ng batang ginaganito ng magulang. Alam mo yung para manahimik, tapos para nagigets ko naman minsan para makagawa sa bahay. Yung bibigyan ng cellphone, tapos pauupuin doon, tapos gagawa sa bahay na ano. Hindi ko rin siya, kumbaga parang, okay yun ganun nga gagawin ko sa anak ko. Kasi yung ganung age dapat putang ina tutok ka talaga doon eh. Unless tulog. Kung tulog ba, medyo pwede mo pang iwan. Pero yung pagsiselfonin nila para lang manahimik yung bata, para magawa nila Hindi rin kung ano healthy yung dapat nilang gawin. Unang-una, cellphone yun. Tangina, radiation yun. Pangalawa, Naging spoiled brat. hindi. Pangalawa nun, wala kang mata mismo. Feeling ko yung ganung age, kailangan may mata mismo eh. Ano yan eh? Yung sabi mo ngayon sa cellphone, actually hindi lang yung mawawalan ka ng doon sa bata eh. May mga naging pasahero ako dati. Pag nabiyahe ako, normally yung pag may kasama silang bata, binabati ko. Hindi kumikibo yung bata, tapos sinasabi ng magulang, ano yan kuya? Delayed dyan, pandemic baby. Naging solusyon kasi nung mga parents nung pandemic, yung cellphone. Para, kasi normally, di ba, work from home nung pandemic. Yun ang solusyon nila para hindi manggulo yung bata. Para hindi ma-board. Oo, ngayon, nagkakaroon pala sila ng speech deficiency. Kasi, di ba, pag cellphone, nakatuto ka lang, tayo, nung mga bata tayo. Walang gadget. Walang ganun eh. Hindi uso sa atin yan. Oo, kaya yun yung isa pa rin naging epekto ng cellphone. Yun. Mga delay. Nagtataka sila malalabo mata ng mga anak. Oo, yun. Wala akong nakikitang anything na pag may bumara sa akin sa comment section, tangina, wala ka namang anak hindi mo alam ang struggle. Putang ina mo, bobo ka kasi cellphone lang ang pwede mong ipaano sa anak mo. Unahan ko na kayo, kaka-cellphone nyo yan. Tsaka tao kami. Ano porkit walang anak eh. Oo. Diba? Iba naman yung instinct ng tao na may Sa eh. tao na yan. Unang-una kasi,
pare ha, hindi kami mag-aanak ni Dayan, Hindi nyo- parehas kaming Busy. magtatrabaho. Ay, oo. Kung parehas kaming busy. Doon pa lang, putang ina, talo na kayo sa amin eh, kahit wala kaming anak eh. Kasi hindi kami Correct. mag-aanak ng parehas kaming busy. Kasi ang ruling namin, pagka nagkaanak tayo, kailangan may isa sa ating may iwan sa bata. Dapat. Diba? Kumbaga, tapos, pangalawa nun, putang ina, kahit sabihin, bobo kayo, putang ina. Hindi na lang alam mo sasabihin. De, tanga na ako, Time. hindi ko talaga magets kung anong logic nung pinagsi-cellphone para manahimik yung bata. Eh. Ibig sabihin, unang-una, hindi mo kayang kontrolin yung Ang bata. anak mo. Number 2, tinatamad. Oo, pero yung iba dyan, putang na, pagsi-cellphonein yung anak, para siya din makapag-cellphone. Ang dami niyan. Ang dami niyan. Para mapag-Netflix, no? Makapag-Netflix, makapag-bingo, makapagtalpak. chismisan. Hindi naman talaga siya. Siguro yung mga nagsi-cellphone tapos gumagawa sa bahay, medyo kahit papano bibigyan ko ng konting consideration. Pero yung putang ina ng pagsi-cellphone mo yung anak mo para lang din makapag-cellphone ka, putang ina mo, pokpok ko sa mukha mo yung cellphone mo. Magulat ka na magkalaban sila sa ML. Iiga ba? Iiga muna. Hindi mo na Kaya na pa to yung Sobra. Yun yung yun yung kumbaga parang alam mo yun na hindi naman sa sorry kung ano man. Pero pag may nakikita akong ganung bata, naaawa ako dun sa bata. Kasi yung time na yun dapat nagde-develop siya. May mga ginagawa dapat siyang bagay para mag-develop siya. Kalinga. Kagaya Kailangan ng niya pagsasalita, 'di ba? Tayo, magulang natin ang unang nagturo sa atin 'yan. Yung mga lakad, yung mga gapang, achievement natin 'yan as a child noon eh. So, yung talaga nakatutok sa'yo na yung unang step mo. Siyempre, yung ganon. Yung sila, bigla ka nalang magugulat. Ay, nakapaglakad ka na pala. may ano pa nga yan eh, may mga nakadocument pa yan sa mga magulang natin noon eh. 'Di ba? Unang First dapa, step, first step, 'di ba? Tapos ngayon kaka-cellphone nyo yan. Ako parang ang tingin ko dun sa bata, tangina kawawang bata naman. Nakakawa siya kasi parang nililibang niya na lang yung sarili niya dun eh. Sa cellphone na yun eh. Di saka yung sa nasagasaan, ang dami nila ron eh. Di ba? Ibig sabihin wala Oo, talaga wala nakatingin talaga sa dun sa On bata. your watch, tapos may nakalusot yung bata, di ba? Saan kayo nakatingin lahat? Kahit isa man lang sa inyo walang nakakita. Nakita nyo, plakda na yung Nanonood bata. ng One for All for All. Sa ibang bansa yata di ba? Sa Thailand ba? Thailand ata yun eh. Thailand, Pero kahit na, putang na, regardless kung saan bansa nangyari yan. Sa buwa ka ng ina ng mga tao doon. Dito din naman sa Pilipinas, Nangyayari din ganyan din. Putang na, may mga bata nakakatawid sa kalsada. Kasi Sa yung sa bahay, minsan yung halimbawa kahit sa mga village, yung putang na may biglang batang nananakbo pag hindi nyo kayang laanan ng oras, yung mga anak nyo, huwag na muna kayong mag-anak. Kasi lalo yung per 1 year old hanggang mga 5 years old yan o 4 years old, feeling ko kailangan talaga niyan ng tutok. Tututukan talaga. Tututukan yung talaga. ibang magulang kasi sinasama nila sa hustling yung mga anak nila bata pa lang eh. No? Lilimos, bitbit. Kuya Penging Baria. Kasama ka agad sa hustling eh. No? Hindi, ako mas maiintindihan ko pa nga yun eh. Yung, wag naman paglimusin. Pero yung mga sinasama yung anak, halimbawa kasi dati nun may kaklase ako. Kasama niya yung bata sa klase namin. Mamas ko. Hindi. Hindi, joke Sa lang. klase. Kaya. Kasi walang pag-iiwanan. Walang pag-iwan. Meron, feeling ko naman meron, pero ayaw niyang iwan sa iba. I mean, alam mo yun, sasama ko na lang. Kaysa ipagkatiwala mo sa iba, may hindi magandang mangyari. Si Mang Melvin, si Airpods mo, namamasada siya ng jeep dati, di ba? Hindi. Ang nanay ko ay full-time housewife ang nanay ko eh. So, hindi ka nakasama ni minsan kay Mang Melvin? Nasama bumiyahe? naman ako nung Mga bata. ganun. Malaki na ako noon. Nandito ka lagi sa driver seat. Full-time housewife nanay ko, pero pag hapon, tong it's na. Pero ano yun, di ba? na siya. Nung sinasama tayo ng mga tatay natin sa ganyan, isa siya sa mga memories na Sa akin, Oo. sa ospital, sa Hospital. PGH. Sa linggo ko doon. Sinasama ako ng tatay ko. Doktor ba tatay mo? Ano siya, parang sector, parang May position. sa ward nila. Parang gano'n. Ayos So, pala. syempre, nung yung mga kapatid ko noon,
dadalhin yung... Ako kasi ayokong umuwi ng probinsya dati eh. Pag ako lang mag-isa. Sabi ko, ayoko doon. Ganon. Gusto ko kasama ko yung kuya ko. Eh pag di ako sinama, kung di ko sama kuya ko, di ako pupunta. So, ang gagawin sa akin ng tatay ko, sumama ka sa akin doon. Tama ako nun. Sa Baka doon ospital. ka nagligalig ah. Kita mo pare, yung mga ganong small things, kahit sabihin mo mga bata tayo, naaalala pa rin natin siya hanggang ngayon. Eh, yung mga batang yan, ano pinapagawa nyo dyan? Cellphone. Wala silang core memories. Ang core memories nila po, tangin na cellphone lang. Wala silang nabubuong kahit na anong magandang core memory. Meron naman. Pero, nagiging fluent sa English. Hi, kids! Teacher Rachel! Putang na. Kamelan! English eh. Kaya pag nilabas mo, mga sinto-sinto yung anak mo eh. Nakausap eh, mga Hindi, Tagalog. kasi sa atin, No holds barred yun. Sa atin, yung kabataan natin, pag lalabas tayo ng hapon, Tagalog tayo magsalita eh. Parang nawiwirdoan tayo pag may nag-i-English. Oo, di ba parang ano circle tayo? natin. Eh ngayon, pag ang mga kabataan, pag lumabas, gugulat kayo, pucha, English na sila mag-uusap eh. So parang ano siya, parang ganito na ba yung generation ngayon na Sa bagay. English. Sa akin naman pare, nothing against kung ang mga anak nyo ay nag-i-English. Pero sana, kung gaano kagaling mag-English, sana ganun din kagaling mag-Tagalog. Tangin na mother dapat. language natin yan eh. mismo. Kasi anong sense nun? Anong sense nung marunong mag-English tapos hindi din naman marunong mag-Tagalog? Mas ano nga sila mas marunong sila mag-English kaysa sa mag-Tagalog. Pag kinausap mo sila ng Tagalog, hindi ka nila maiintindihan. Alam mo kasi kung bakit ganyan yung mga magulang din na ganyan. Para English, para pag pagdating ng trabaho, putang ina mo, 2 years old pa lang yung anak mo, iniisip mo na agad yung trabaho niya. Pagtatrabahuin mo na agad. Kita mo kung gaano ka yung mga iniisip nila na Advance lang naman mag-isip. Oo naman. Wala namang... Okay, ayun nga, okay lang sana kung marunong mag-English, marunong din mag-Tagalog. Kasi at the end of the day, puta, kung marunong yung mag-English, hindi marunong mag-Tagalog, wala din siya pinagkaiba doon sa batang normal na palibagin sa bata na marunong mag-Tagalog pero hindi marunong mag-English. Parehas lang kayo isang language ang alam nyo. Oo. Di ba? Okay sana, marunong mag-English, marunong mag-Tagalog. Yun ang advance. Yun ang advance. Yun ang matatawag mong advance. Pero yung hindi ka marunong mag-Tagalog, marunong ka lang mag-English, isa lang din alam mo. Paano ka naging advance dito? All one lang kayo. Tapos pagpapagalitan yung anak nyo, hindi nyo mapagsabihan in English. Sige. Kasi sinanay nyo. Bigyan kita ng example. Pag sa atin, pag pinagalitan, di ba? Wag yan. O kaya, kahit na. Di ba? Pag baba tayo, nagko-complain tayo sa magulang. Kasi nandun yung mga friends ko eh. Kahit na. O ikaw, paano mo sasabihin sa English yung pag in-English ka ng anak mo? Hindi ko alam kasi ako lumaki akong pinagalitan ng lola kong Ilongge. Diba, mas Hindi po, takadin ka na naman naghalin. Ang pasok kita karon. Yun pa isang nakakatawa, di ba? Sipin mo, sasanayin mo yung anak mo sa English, tapos ikaw puta, hindi ka marunong mag-English. Paano mo i-correct yung batang yan? Sige, ikaw tatanungin ko, ano ang isasagot mo sa anak mo na Englishero pag pag Pinagalitan mo, Wala. Sige na, sige na, sige na. Go ahead. Make my day. Doon ka sa far away. Pinagagalitan mo, no? Oo. Pinagagalitan mo. Tapos, yung English niya, my friends are there. Sasagutin mo dapat ng kahit na hinalala mo, nag-i-English pala. Ano sasagot mo? Even if. Even if. Even if. Even if Saka, kasi yan pare kumbaga, ako naniniwala kasi ako na kailangan mo palagi, pag meron kang gustong ipaintindi sa tao, kailangan mo siyang ma-construct ng maayos para hindi kayo magkakaroon ng misinterpretation. So, kumbaga, paano mo maitatawid yung kung hindi ka marunong mag-English? Tapos yung anak mo marunong mag-English, ikaw alam mo. Pagka kasi na-construct mo siya ng maayos, dun nagkakaroon ng feelings yung salita eh. Dun siya tumatagos sa bata. Paano mo paano magkakaroon ng feelings? Paano tatago sa bata? Hindi mo nga ma-construct ng maayos. Putang ina, puro kasi kayo kayabangan sa sarili nyo. Masabi nyo marunong mag-English yung mga anak nyo eh. Meron naman sigurado naman ako may mga magulang na kayang pagalitan ng English talaga. May yung mga ganun. Pero pagka sinasagot kayo ng pabalang, hindi rin kayo makasibat sa mga anak. Then saka ako,
feeling ko medyo ano pa din yung bata kahit nag-i-English eh. Iba ang matututunan mo sa Tagalog eh. Iba talaga. Pag narinig mo bang punyeta ka, sige, lumayas ka. Hindi, saka putang na. Basta madami mga Tagalog term na what's that ka? Para kang tanga. Sampulan mo. Kunwari, pinagagalitan mo si Junior. Sige, paano mo siya Halimbawa, umuwi ng gabi. Umuwi ng lumampas sa oras niya. Putang ina mo, umuwi ka pa. Yun lang, tapos na. Paano mo sasabihin sa English ulit? Yun yung sinasabi ko. Maiksi lang siya, pero may feelings. Tagos. no? Tagos. Di ba? Hindi Tangina tulad mo, ng umuwi ka pa. Yung pag-English kasi, kukonstruct mo pa siya ng pipinuhin mo eh. Time is it Sa mga already? bata ngayon, pag nakita ng mga magulang na umuwi ng late, oh my gosh, you're here! You motherfucker! Hindi, oh my gosh, you're here. Have you eaten? Pero pa iba dyan, it's too late already. Where have you been? Ganyan pa yan. Tapos pag sumagot yung anak, sasagot ka it's too late to apologize. It's too late! Tangina yun. Minsan nakakatawa din talaga yung pag naririnig mo yung magulang na kinakausap yung anak niya ng barok. Tangina mo, magpaturo ka sa anak mo ng English. Sinanay mo eh. Wala naman, again, wala ako kaming problema sa anak nyo kung yung anak nyo nag-i-English. Pero sana, wag nyo pa rin kalimutan yung mother language. Mother language, yes. Pilipino tayo eh. Diba? Tangina, Pilipino, putangina mong Englishin mo ako dito sa bayan ko. Marami yan Luna, diba? So, kumbaga, para dun siya magiging advance kapag dalawang language yung alam niya. Pero kung isa lang din, wala siyang pinagkaiba dun sa batang libagin lang dyan sa labas. Kung gusto nyo matuto ng fluent na English, tapos mahusay din mag-Tagalog, wag si Miss Rachel lang ipapanood nyo sa anak nyo. Sino? Hindi, si papanoorin nyo ng bitag. Kay Ben Tulpo. Look me in the eyes. Gato. Halimbawa, Read my lips. ganito. Halimbawa, ganito. Ikaw, hindot kang putang ina mo ka, no? ikaw ng mga magulang na nanonood ngayon. Eto read my lips. Putang ina mo ka. Diba? At least, Taglish siya, taglish. nag-English na, nag-Tagalog pa, di ba? Anyway, mga kaibigan, napapunta na si Ben Tulpo Read my lips. Red my Tayo na sino lips. pa mga kaya mong gayahin, boses? Si Digong, kaya mo si Digong. Ipagpapatayin ko na lang kayo lahat. Putang ina. Enang Putang inang amo. Pabayaan mo yung bata doon. Ang galing mo mag-Bisaya accent. Ako kasi ko lang siya ikaw ginagaya ko. Minsan nakukuha ko, minsan wala din eh. Sino pa mga Cheesecake. kaya mong gayahin? Sino pa mga kaya mong gayahin Magbigay kayo ng tingin nyo kaya ko. Susubukan ko. Si Steve Harvey. Utang inang hirap naman yan. Philippines! Pokes! Anyway, mga kaibigan, again, just to, lang din, ang ibig lang din naman na sana namin sabihin, tangina, bantayan nyo yung mga anak nyo. Bantayan nyo, alagaan nyo, tutukan nyo, lalo yung age na 1 hanggang 5 or Kasi tinan nyo, dyan pa sila, pag malaki na, sige, pabayaan nyo na. Pag malaki na, yung kaya nang i-depensa yung sarili nila, go. Pero pag yung ganyan, tangina, Prone sa tutukan nyo. disgrasya. Toddler, no? Grabe. Hindi yung kung kailan malaki, doon nyo babantayan. Putang ina nyo pala. Doon kayo, Doon kayo naghihigpit. diba? So, napaka-importante din na naandyan din kayo. Tayo, kumbaga, soon, magiging mga magulang din naman tayo. Importante na naandyan tayo habang lumalaki yung bata. There's a big difference sa isip ng bata, sa attitude ng bata. Kapag lumaki yung bata, growing up kasama niya yung magulang niya compare sa growing up ng walang magulang. Kasama yung tablet. Oo, malaking difference yung kasama mo yung magulang mo sa kasama mo si Peppa Kasama si Pig. Butch. Yung tablet tapos yung mga anak na nagwawala pag nawala ng wifi. 'di ba? Kita mo Hindi yung mo alam sa tantrums, magiging 'di ba? spoil. Nagtatantrums ng Baga there's always a right way to do things, to use things. Wag nating gawing parang alam mo yun na para lang mas maging madali sa buhay natin. Yun yung gagawin natin dahil yun yung yun yung madali.
Kasi wala namang madali sa pagpapalaki ng bata. Eh. Mahirap magpalaki ng bata. Huwag nating i-shortcut na at ipilit na gawing madali kasi hindi talaga madali magpalaki ng bata. Huwag kayong tamad. Huwag niyong hanapan ng hindi uubra dyan yung work smart, not work hard. Kailangan dyan work hard lang. Hindi natin kailangan mag-work smart sa pagpapalaki ng bata. Yan. Kaya siya na shoutout ko yung aking mga barkada dyan sa Laguna, San Pedro, yun lang. And the family ko sa States, yun lang. Greetings po sa Lakeshore Residences. Ano po yan? Airbnbs and rentals po yan sa Pasay City. Tapos batiin ko lang yung... Saan yan? Saan? Sa Pasay. Sa may MOA. Okay. Sino may-ari niyan? Yung boss ko dati. Napanood niya yung podcast natin. Tapos sabi niya baka pwede daw magpa-shoutout. Airbnb. Airbnb. Yun sa mga naghahanap ng Airbnb sa Lakeshore Residence. Sinong Yes. pwede nilang kontakin? PM lang po kayo sa page din. I-direct po namin kayo doon sa mismong TikTok page ni Lakeshore Residences. Yan. Tapos batiin Baka pwede tayo dun. Pwede tayo doon. Baka naman. Oo, pwede boss. tayo doon. Saka ano lang po, batiin ko lang din yung Team Easy Basketball. Uy, sila. Yan. Sila Joem Owarga, Uncle Ray at si Boss Golem na malangis-langis pa. Yan. Boss Golem. Shoutout po sa inyo. Trio, tagapayo, Big 3 ng Easy Money. Yung. Para sa ating mga sponsor naman, Velvet Media Sport, Yan. Yon. Blue Steel, Quick Chow, Vivan Swoosh Tees, Tama ba yung pronunciation niyang Biban, Biban Shushtis? Swoosh Tees, Sushtis. Vivan's Swoosh Tees. Cebu and Bella, Premier Ace Corporation, Dugout Apparel, at Dodge Delight. Ayan, binabati ko na lang din siguro yung mga tropa dyan sa Adram, mga Adram Boys, yan. Saka sa Santa Rosa, Laguna, yan. Wala tayong ganap ngayon. Hanggang sa muli sa susunod na episode, like, comment, and subscribe. Comment kayo, share nyo tong video na to para kumita kami ng pera kasi pag di kami kumita ng pera, tatakbo kaming congressman, nanakawan namin kayo. Mamili kayo. Hanggang sa susunod na episode, mga kaibigan, maraming salamat. Thank you. You. Thank you.